Mula sa flood control scandal hanggang sa problema sa kuryente at mahal na bigas. Balikan natin ang mga binanggit ng Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation address noong nakaraang taon. Magbabalita si Mon Gualvez. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon, nagbukas ang investigasyon sa malawakang anomalya sa flood control projects. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kasabay nito ang panawagan para sa pagkakaisa para magkaroon ng pagbabago. At huwag tayong matakot, huwag tayong titiklop, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Hindi rin nawala ang mga pahayag patungkol sa mga pinangako at ginawan ng paraan daw na pagbaba ng presyo ng bigas. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Ganon din ang pagtulong sa mga magsasaka. At para sa susunod na ating salinlahi ng mga magsasaka, tiyak na magiging kanila na ng tuluyan ang lupang sinasaka nila. Kasalukuyan pinabibilis ng DAR ang pamamahagi ng mga CLOA at ng mga e-title, pati na yung mga COCROM bilang patunay na wala ng utang ang mga benepisyaryo ng agrarian reform. Noong nakaraang taon, nabanggit na rin ang mataas na singil sa kuryente na hanggang sa ngayon nananatiling problema sa bansa. Naririyan pa rin ang mga problema sa enerhiya na damandama ng bawat Pilipino. Kagaya ng 3 milyong kabahayan na wala pang kuryente. Palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan nating mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng ating gumagawa ng kuryente. Iimbestigahan ang naging kapabayaan nito at ang iba pang mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kinakailangan. Pati ang sektor ng kalusugan, tuloy-tuloy anyang pagbabago para matulungan pa ang mga pasyente. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Dahil bayad na ang bill ninyo. Aminado na noon pa man ng Pangulo, kailangan pang galingan at bilisan ng pamahalaan pagdating sa mga programang aalalay sa mga mamamayan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay. Kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa
ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH.